decide uh, whether yung foreign treatment complaint ticket for substance starting Monday yan. Yeah. Uh, Kasama ni tentative withdrawal Congressman Terry Rizal, chair of the House Committee on Public Health. Discuss nila dalawa yung focus niya. We also have Dr. Carol Markey, Director ng Congressional Commission on Education. Tama yun. Second, or EDCOM 2, discussing proposed reform sa education. Pero you will start with a comprehensive discussion on the current situation ng education. Ano na yung sabi na mass promotion at reason that led to serious problems sa education sector na kailangan i-address ng gobyerno through more funds for education. Andito rin si Father Joel Sabalya. He is with the Clergy for Good Governance. If you remember, meron third treatment complaint. Sila yung nagkanak. Lahat sa Congress. At i-decide ng Committee on Justice whether we can form that. So yun, let's start with Dr. Carol Markey. Carol with an Carol was name. Carol. Pinangalanan yata siya sa Pope. Carol Wood. Okay. Sige, meron siyang presentation. Magandang umaga po sa lahat. I'm here on behalf of our commissioners from Congress. Our co-chairs are Congressman Roman Romulo and Congressman Tita Sigre. And we are part of the second congressional EDCOM. Nabuo po kami ng batas noong 2022 at yung mandato po ng EDCOM ay unawain ano yung problema sa Pilipinas. Lumabas po ang maraming international assessments na nasa talampakan po tayo ng lahat ng mga bansang nag-participate sa PISA, sa TIMSS, tapos lumabas din po sa CPLM. Lahat ng assessments, grade 4, grade 5, at grade 10, we were at the bottom of all participants. So, yung mandato po ng EDCOM, nawain, ano ba yung nagdulot ng krisis natin? Lumabas din po ang datos last year, na yung functional literacy rate so, talagang mababa. Na dati akala po natin 90+%, nung nilagay na ang comprehension, lang isang indicator of literacy, bumagsak po ito bigla 70%. Ibig sabihin, 30% karamihan ng Pilipino, kahit po nakagraduate ng high school or college, sa loob ng ilang dekada, ay talaga pong hindi nakauunawa. Ibig sabihin po ng functional literacy, nakapagbabasa ng gamot, pero hindi maintindihan kung ano yung prescription at dosage. Nakakapagbasa ng mga simpleng pangungusap, pero hindi nakauunawa ng mas mahabang pangungusap. So malaki po itong issue. At sa loob po ng 3 taon, naglabas po kami ng 3 report. Yung una ay Miseducation, the Failed System of Philippines. Yung second po was Fixing the Foundations. And then noong January, nagsabot sa Kongreso at sa Pangulo ng final report ng EDCOM na ang titulo po ay Turning Point, a Decade of Study. Malinaw po sa lahat ng pag-aaral ng EDCOM na hindi natin kayang ang lahat ng problemang pang-EDCOM overnight. Kasi po, matagal nang naipon ang problema natin. Matagal na hindi nabigyan ng tamang pansin at resources ang education. Kaya po nandito tayo sa kung saan maraming estudyante po, walang literacy, hindi nakakaunawa. At sa ibang mga baitang na napuntahan po namin sa high school, yung mga estudyante hirap magsakta, hirap mag-divide, hirap mag-multiply, kahit na po high school, grade 7.
Nung binuksan po namin yung pag-aaral at tinignan namin ano ba yung mga pinakamalaking dahilan. The first is stunting. Ano po yung stunting? Ito po ang pagkabansot. Kasi karamihan ng Pilipino, 25%, hindi po nakakuha ng tamang nutrisyon sa batang. Ibig sabihin po nito, from 0 to 4 years old, most of our children, a good number of our children are not getting the nourishment. Ang problema po sa stunting, pag nangyari na to, pagdating 4 years old, hindi na po ito kayang ayusin. The damage to cognitive development is irreversible. Meron po tayong mga batas tulad ng first 1,000 no? Para sa 0 to 2 years old at meron po tayong batas sustansya ng pagkain sa bawat bata. No? Pero kung sisiyasatin po natin siya, makikita natin hindi po talaga naaabot ang karamihan ng batang nourished at yung mga kailangang gampanan ng DOH, NCC at LGU, medyo kulang pa po tayo sa sigasig para masigurong maayos natin ito. Yung mga ibang bansa tulad ng Bangladesh, Peru, kahit na hindi din sila ganoong kayaman bilang bansa, sa loob ng 20 taon, naayos na nila ito. Tayo po, diretso pa rin yung linya, hindi po naging improve, hindi pababa ang stunting. And I just wanted to show how the brain of a child looks like on the left-hand side, if they are stunted. On the right-hand side, if they get proper. Talagang nakaka-apekto po ito, hindi lamang sa kanilang pagtangkad, pagkalusog, pero pati po kanilang pagbuo ng kanilang at pagkatuto. So marami pong bata, ito po ang isa sa dahilan pinagdadaan. Next slide. Lumabas po sa EDCOM final report na ang national achievement test natin from grade 3, grade 6, grade 10, at grade 12, napakababa po ng estudyanteng proficient. Ang proficiency, ang ibig sabihin, yung inaasahan nating natututunan nila sa ganoong baitang nakakamit. What did we find? At grade 3, only 30% of Filipino students were proficient. Grade 3 pa lang, 7% wala. Hindi na nakakamit yung kailangan. And what is the challenge? Pag hindi nyo po natutunan ito ng grade 3, big sabihin na active ka ng 4, grade 5, grade 6, pero yung kakayanan mong matuto or ma-absorb yung tuto sa'yo, mahina. Kaya nakikita natin sa datos, from 31% at grade 3, naging 20% lang ang proficient sa grade 6. Pero pagdating ng high school, grade 10, sa atin po, yung iba sa atin, 4th year high school, 1% na lamang po ang tira ng mga batang proficient makakabot sa katawan na nararapat sa ganito. 1%. At pagdating po ng grade 12, 0.4%. Ibig sabihin, only 4 out of 1,000 senior high school graduates ang talagang competent. So, sinasabi ko nga po, marami tayong hinahangad bilang isang bansa, pero kung hindi natin po tututukan ng edukasyon, at marami pong bata nasa high school or nakapagtatapos ng high school, pero hirap magbasa. Track, ano po yung mga abot natin at paano po nila aayusin at tutulungan ng kanilang mga pamilya na siyang kanilang pangarap. Next slide. Yung DepEd po, sa unang pagkakataon in history, gumawa po ng assessment para matanto talaga nasaan ba talaga ang bawat bata sa pagbabasa. Ang nakita po natin, naayos na po ng DepEd ang grades 1 to 3. Yung blue po, ibig sabihin reading at the right level. Nakapagbabasa para sa kanilang edad. Yun po ang blue. So umaayos na. Pero po ang ating problemang haharapin, yung high school natin, grade 7 to 10, karamihan pula. Ang ibig sabihin, 80 to 90% ng grade 7 to 10 students cannot read for their grade level. Pero po nasa grade 10 na sila. So marami po tayong reforma sa senior high school, sa pag-aayos natin ng universal access to quality tertiary education. Pero ang malinaw po sa atin, kailangan nating suungin yung problema pagdating sa literacy sa high school. Kasi po kung hindi natin to pagtutuunan ng pansin, yung issues po talagang tutuloy-tuloy kasi po dahil sa konteksto ng mass promotion, hindi man gusto ng teacher maipapasa yung bata, magtatapos ng grade 12, tutungo ng college, tutungo sa trabaho, pero sa totoo, hirap magbasa. So, malaking issue po ito. Next slide. Usapin po na malaki ang classrooms at nakita po natin yung backlog ng DepEd na ni-report namin last year, 165,000 classroom backlog. We are lucky that this year,
the government and Congress has allocated the highest budget for education in our country's history at 4.4% of GDP. And a huge chunk of this budget goes to classroom construction. And we recognize the efforts of DepEd pursuing partnerships with LGUs, with mayors, with governors, doing PPPs, exploring civil society participation. Pero sa Kongreso po, malapit na rin pong maipasa ng both houses yung expansion ng voucher program. Mahalaga pong sama-sama at iba't iba ang mga solusyon kasi po malalim ang issues at kailangan iba't ibang solusyon para talagang ma-decongest. Kasi po maraming classrooms, 1:50, 1:60. Ang sabi po ng mga magulang, sir, yung anak ko po, pag regular class day, hindi na napapansin kasi nasa likod, yun pala hindi na nakakabasa, pero sa dami ng estudyante, hindi na napansin ng teacher. Sabi po nila, sir, yung ibang anak ko po, kinder, pero alas 5 pa lang kailangan ng pumasok kasi triple shift ang klase. Sa ibang school na na-visit po namin, yung estudyante kung pumasok sa isang linggo, 3 times a week, MWF. Kasi THS ang pasok. Marami pong problema na nadudulot ang classroom congestion. Kasama na dito ang hindi pagkatuto ng mga bata, bullying capital of the world, and maraming bansa, doble o triple pa yung dami ng kaso ng bullying dito sa ating bansa. Pag pinagsama-sama po natin ito, malinaw kung bakit tayo may krisis sa edukasyon. Malinaw na dapat simulan na natin yung mga problema at swerte po tayo yung tatlong ahensya para talagang harapin yung mga problemang edukasyon. Pero ang sinasabi po namin, kaya ang title ng EDCOM Final Report is A Decade of Necessary Reform, kailangan po hindi madrop ang bola next year or in the next 2 years, kailangan sa loob ng 10 taon, ituloy-tuloy, isustain ang funding, ang tutok, ang atensyon ng media at ang pagtulong-tulong po ng lahat. Kasi po kung hindi, talagang malaki po ang aharapin nating problema, hindi lang pang ekonomiya, pero panglipunan po. And so our call is that we really work together and mobilize ourselves, all parties of government, all schools, all teachers, all parents, all NGOs, and even the church. We are calling on to support this fight against literacy, against illiteracy, and to make sure that at least after the next 2 years, sana po lahat ng grade 3 nakapagbabasa na at talagang matutukan natin itong mga issues sa edukasyon. We'll go to the final slide just to show you the final report. Next slide. Next slide. May QR code po kami. The report is online for download. All the recommendations for the next 10 years and what the country needs to prioritize, needs to fund, needs to implement, nandyan po. And so we would like to request everyone's support to pursue these reforms because it is important for our country and for our people. Salamat po. Doc, so yung nakalipas na decades, can we call that decade of decay? Well, ang title nga po ng unang report namin, Miseducation, the Failed System. Kasi po, kahit nagsubok ang mga agencies na gawin yung mga trabaho nila, unang-una, hindi sila nag-coordinate sa isa't isa, hindi sila nagtulungan, tapos po yung pondong nailaan natin, talagang kulang. Kasi nakita po natin sa lawak ng kakulangan sa classroom, paunti-unti lang po yung pondo, hindi pa nako-construct. Doc, siguro yung edad namin dito, dumaan dun sa lumang sistema Yes. ng pagtuturo. Hindi ho kaya ang nakasira dito, ginawang populist ang pagtuturo, mass promotion, inalis ang National College Entrance Examination kasi yun daw ay anti-poor, kawawa daw yung maghihirap. Tapos yung guro, hindi na pwedeng paluin yung anak, hindi na pwedeng, ang estudyante, hindi na pwedeng disiplinahin kasi meron daw bina-violate na karapatang pambata. Tapos ang solusyon, gagawa ng classroom. Kung hindi aalisin yung inalis, kung hindi babalik yung inalis noon na pamamaraan, ay kahit po tayo isang estudyante, isang classroom, ganun pa rin yun. Opo. 3 things. I think kita po natin, yung pagbulusok ng population, hindi nasabayan ng tamang investment. Yung teachers po, kaya namang magdisiplina sa loob ng klase, pero ang nangyari, talagang sa sobrang dami ng estudyante at siksikan, tapos hindi nabigyan ng tamang bilang ng guro, tamang bilang ng classroom, talagang hindi kayang tutukan na ng teacher sa dami ng problema at issues na kanilang kinakaharap. Ikalawa po, yung National College Entrance Exam, NCEE, tama po ba? Meron pong mga national achievement test na dapat
dinesign siya para alam natin anong nangyayari sa mga estudyante at para basehan ang gagawin sana ng DepEd at ng mga paaralan. Ang nakita po natin in the last 10 years, laging failed sa procurement. So, may pondo, dapat gagawin yung assessment, pero laging failed sa bidding, hindi nagagawa yung assessment, tuloy-tuloy na lang. Pag na-run na yung assessment, 2 taon na yung nakalipas, ibang baitang na o nakagraduate na yung bata bago magawa yung exam. Kaya po, talagang salasalabit siya na iba't ibang issue. Sinisubukan na siyang ayusin ngayon, pero nakita po natin, nagkulang talaga tayo sa accountability and assessment at sa pagre-resource ng tama. Kasi po, yung guro nagbibilang ng boto eh. Kaya elephant in the room, yung kakulangan ng mga guro. Opo. Wala akong narinig na matapang na politiko na sinabi ang problema ay guro. Kasi ibabas ka ng mga guro pagdating ng eleksyon. Lalo na nung manual pang eleksyon. But anyway, Doc, nakita ninyo yung pagbulusok sa chart nyo, yung pagbulusok ng kalidad ng edukasyon. Anong relasyon nito sa panahong hindi naman bumababa ang budget sa education eh? Per head ba, per student, bumababa ang budget ng gobyerno o tumataas? Nakita po natin, hindi siya tumataas. Kung hindi pantay, bumababa pa ng bahagya. Kasi nga po, kahit tumataas yung budget, hindi siya, pag tinignan mo siya na per capita spending, hindi pala akma or hindi sapat sa pagdami ng estudyante. Yun po yung sinasabi natin. Mukhang tumataas as percentage, but if you compute the per student investment, it has not increased in the last decade. So talagang kulang na kulang po siya. And you mentioned teachers, and just to be fair to our teachers, malino po, nabanggit niyo yung pagkukolekta ng boto, isa pa lang yun. Nakita po natin sa pag-aaral, tsaka sa mga consultation sa teachers, sila rin po pala school canteen manager, gulayan sa paaralan, operation timbang, 4-piece attendance, lahat ng bagay, inuutos na sa kanila. So sabi nga ng mga teachers, sir, mabuti ba kung nakapagtuturo kami? Hindi nga kami makapagturo eh. Kasi lahat ng kailangan gawin, pati DRRM sila, pati guidance counselor sila, pati registrar sila. Lahat po ng trabaho sa school kasi wala pong non-teaching personnel tayo ng mga plantilla position, sila yung gumagawa ng trabaho. Doc, nabanggit nyo na hindi tumataas ang budget. Again, bilang isang taxpayer, pwede po bang maningil? Hindi pala naman bumaba ang budget eh. Hindi rin tumaas. Eh bakit bumagsak ang quality ng education? Kasi po, nakikita natin, pag dumadami po ang estudyante, dumadami ang kailangan ng classroom at ang isang point nga po namin, yung condemnation ng classrooms, nangyayari siya, cycle po siya. Ibig sabihin, maraming classroom umabot ng 25 to 50 years old, hindi na pwedeng gamitin, sirang-sira na. Pero yung pinondo po natin, hindi lamang kulang para sa mga dumadaming population, hindi pa sapat sa mga classrooms na hindi na pwedeng gamitin kasi umabot na ng 50 anyos, walang pampalit. May nabasa po akong report ng Sinergia. Yes, we've worked with them. Sa Samar, silang pinakamagaling. May school dyan na natatangay ang galing. Walang aircon, walang electric fan, tambak din ang estudyante. Pero yung mga teachers matataray. Sila ang number 1 na public school sa bansa. Yung mababait ang guro, yung matatapang ang mga magulang ng bata, yung nagsusumbong sa radyo, kaya napagalitan, sila yung mga bagsak ang quality. Hindi ho, kaya sinosolve lang natin, gusto natin solvein ng problema sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pondo? Hindi po, hindi po. Malinaw po yan. And you've seen that school and maybe you've heard of that school, but we've also visited many schools sa Norzagaray po sa Bulacan, top performing. Dati po, nung nagsimula yung school year, lahat sila mapakababa ng literacy. After 1 year, halos lahat nakababasa. At hindi kailangan nung katarayan para maayos yon. Tutok po sila sa reading at yung LGU talagang nakipagtulungan sa mga teachers para talagang matutukan yung mga bata. Pero we acknowledge na talagang maraming parents din, iba-iba yung mga magulang. May mga magulang na talagang tutok sa mga anak. May mga magulang na tulad ng sinasabi po ninyo, napipressure yung mga teachers pag binabagsak yung mga bata. Lahat naman ng paaralan may iba't ibang mga magulang at lahat ng kultura may ganyan ding kaso. Yung DepEd nag-announce recently na magkakaroon ng yung trimestral system. Opo. Do you think makakasolve ito sa problema? I think meron Actually? po silang, may hearing po sa
Tuesday sa Senado. At doon po sana maipaliwanag ng DepEd ng husto kung ano ba yung disenyo. Kasi sa totoo lang, wala pa naman pong polisiya at hindi pa talaga malinaw kung ilan yung bilang ng araw at anong epekto nito. Ang pinuna po ng EDCOM sa loob ng 2 taon ay unang-una, nakita po natin sa datos, 30 to 50 days ang class suspensions per school year. So ibig sabihin, almost 1 full quarter tanggal in every school year dahil lang sa class suspensions. Ikalawa, nakita po natin sa last report, 150 ang iba't ibang class celebrations na kailangang i-implement. Meron pong Linggo ng Kasuotang Pilipino, National Kidney Month, National Lung Month, iba't ibang bagay. Ang sinasabi po ng mga teachers, Sir, yung mga yan, kahit dapat isang banggit lang yan sa flag ceremony, sa ibang mga school ang ginagawa po, isang linggong nagpa-practice, isang linggo na nagka-cancel ng mga event para magpa-contest, iba't ibang dahilan. So nakita po natin, maraming araw, hindi talaga nakatutok sa pagkatuto ng mga bata. And if the DepEd proposal of trimester can solve that problem, then that is a good thing. Pero kung hindi po malinaw yung pagtugon nito sa ganitong mga issue na nakita natin at inilabas na, at saka yung remediation na kailangan pong ginagawa, alinsunod sa aral program na batas din nakakapasa lamang, siguro po magkakaproblema. Doc, yung problema sa asignatura ng matematika at Yes. saka komunikasyon. Opo. Perennial ng problema ito, Doc. I think you will agree with me na panahon pa ni Mahoma, ito na yung problema ng mga mag-aral. Ano yung garantiya na this time, kung ano yung findings at path na pinupursue ng EDCOM, it will work this time compared to previous years? Right. There is always no guarantee, of course. But I think what we are seeing is dapat vigilant tayo sa pag-aaral kung gumagana ba ang reforma at kung hindi, na mag-shift or mag-refine ng mga policies. Nakita po natin from the previous K-12 curriculum, talagang pinagsiksikan po ang competencies na ituturo sa grades 1 to 3. Ang nakita po nating datos na ginawa ng Philippine Institute for Development Studies, nung binawasan yung kailangan matutunan ng bata from grades 1 to 3, from 12,000 competencies to just 4,000 competencies, nag-improve na yung pagbabasa at yung capacity nila for mathematics also. So, this year pa lang po yan, nakikita na yung pag-aayos ng curriculum, nakatulong siya. And so, nagsisimula na rin ang pag-aayos. Nakikita natin na, as I showed you in the graph, mas marami ng porsyento ng mga grade 3 students ang nakapagbabasa ngayon. And so, we are hoping na pag natuloy yan sa lahat ng antas, makakaabot tayo dun sa hinahangad po natin na mataas na competency at literacy ng mga May estudyante. evaluation, Doc, at assessment ng EDCOM 2. Failure ba ang K-12? Base dun sa mga pangako na ibinigay sa atin nung Right. ito'y inumpisahan. Marami pong pangako ang K-12, no? Kasama po dyan ang kinder, which is to expand early childhood education. Kasi dati po, pag nagsimula ang bata, grade 1 na. Nakita po natin na dahil nagkaroon po ng kinder, nakatulong po yun kasi yung dropout rates bumaba. So, doon po naging effective. Yung curriculum design, nakita natin problematic. Kasi ang dami pong napagsiksikang competencies, hindi talaga maituro lahat. Ang nangyari, bumaba pa yung competencies. Pagdating po sa mother tongue-based multilingual education, na again, panahon pa ni Mahoma, debate na natin sa bansa, maganda po siya kung may implement ng maayos. Lumabas na rin po ang pag-aaral na sa mga lugar na tama at kumpleto ang materyales, ang training at ang kagamitan para sa mga estudyante, epektibo siya sa pagkatuto. Pero sa mga lugar na hindi talaga naging maayos ang implementation, bumagsak po ang kanilang pagkatuto, bumagsak ang kanilang completion rates. Tapos pagdating sa senior high school, nakita po natin yung pangako na employability, naging problematic talaga kasi hindi talaga siya nangyayari ng mahusay. Tapos pagdating sa college, marami pong mga subjects, inuulit din po. So yung mga bagay na yun talagang problematic po talaga yun, kailangang tutukan ng pansin at gawan ng solusyon. Yung bang pagkakabuwag, Doc, ng dating DepEd Yes. yung araw, Yung DEX. DEX ng Apo. araw, may epekto rin ba ito sa kabuuan kung bakit ganito lang ang antas ng edukasyon na meron tayo sa bansa? Yung DEX po kasi dati, no, binuwag po siya or tinry-focalize after the first EDCOM noong 1991. Doon po nabuo ang DepEd CHED TESDA. Dalawa po yung naging result, no? Unang-una, pakiramdam po namin, mas napagtuunan ng pansin ang pangailangan ng TESDA at ng higher education na dati ay mga maliliit na bureau lamang sa loob ng DEX. Isa pong mabuti yun. Pero ikalawa,
yung masama pong nangyari, talagang sa kawalan ng coordination, iba-iba sila ng tinuro, hindi nagtugma yung mga competencies, tapos talagang napaka-siloed ng mga programang pang-edukasyon. So, isa po yun sa malaking puna talaga na naging problema dahil sa lack of coordination. Kasi po nung binuwag ang DEX dati, ang proposal nung unang EDCOM ay bumuo also ng National Coordinating Council of Education para mapilitan silang umupo, mag-coordinate at mag-converge ng mga programa. Hindi po ginawa yon sa loob ng 34 na taon. Kaya talagang nagkanya-kanya na, walang pagko-coordinate na nangyari. Kaya nagkaroon po ng mga pagkakasalungat ng mga programa. Dok, ang biro sa DepEd, yan yung departamento, kapag tapon ka ng 25 sentimo sa itaas, ang tatamaan sa ulo, may doctorate degree. Itong departamento ng pinakamaraming may doctorate degree. Totoo po yun. Nung MEX pa ito, kukunti ang may doctorate degree. Opo. Ministry of Education, Culture and Sports. Ang dami nag-excel na estudyante. Hindi ho kaya sa taas ng pinag-aralan na narating ng mga nandirian sa dating MEX, naging DEX, na naging DepEd, na in love na sila sa proseso, sa kanilang ginagawa, nalimutan tingnan ang resulta ng kanilang ginagawa. Opo. Isa po yan sa mga nireport din namin sa final report ng EDCOM. Diploma mills, malaking problema po natin. We have called the attention of CHED kasi nakita po natin sa pag-aaral kasama ng Ateneo na napakaraming mga colleges and universities nag-o-offer ng Masters and PhD, medyo kolorum po or hindi talaga nababantayan. Nakikita natin sa mga balita, meron nga pong isang university sa Palawan, libo-libo ang nag-graduate, pero ilang buwan lang nag-aral. Napakarami po naming report na natanggap. Pag-enroll daw ng isang estudyante, hiningan daw siya ng Lacoste t-shirts para sa lahat ng panel para ipapasa na siya, bibigyan na ng degree. Pagdating po niya, gawa na daw yung dissertation, babayaran na niya. And so we have called on CHED na ito yung dahilan din sa ating miseducation. Kasi kung yung diploma mo ay fake or wala talagang tamang pagkatuto na naibigay sa ating mga graduates, problematic po talaga yun kasi garbage in, garbage out. And so, ang pangako po ng CHED, nag-usap po sila ng TRC at DepEd at CHED na sa loob ng 2 taon, lahat ng graduate program sa education, pupuntahan ng CHED, imo-monitor, pag hindi compliant, ipasasara. Bakit hindi na lang po ibalik sa dati? Alisin na yung senior high school. Kasi po, yung senior high Then school, mag-NCEE na lamang. I mean, dahil wala po kami sa Opo. gobyerno, hindi kami takot Opo. sa bashing. Meron naman talagang hindi competent na magkolehiyo eh. Opo. Sabi nga nila, 9 na klase ang intelligence. So, huwag na natin ipilit sa academic. Yung hindi, marami dito, hindi naman academically talaga gifted. So, pero gifted sa ibang talento. Opo. Yung meron po ngayong bill na pumasa na sa House, yung Education Pathways Bill. And what it tries to do is to give those pathways for students so that one, if they are more inclined towards arts or trade, meron po silang option. Kung gusto po nilang mag-college, meron silang suporta. At doon po sa hindi na kailangan mag-grade 11 or 12, basta may advanced placement examination system ang DepEd, pwede pong laktawan yung 11 and 12. So pumasa po ito sa House, magsisimula or hindi pa po nagsisimula ang hearing sa Senate. So titingnan po natin kasi at the end of the day, this will be the output of the deliberations of Congress. Opo. Anong labi dyan? Kasi for a fact, alam ko yung 1-2 university na mamaya bubulong ko sa inyo kung ano. Dati yung kanilang campus, 1,000 ang estudyante, simula kinder hanggang 4th year high school. Nung nagkaroon ng senior high, dahil may yung equivalent ng GATSPE, Yes. Voucher program. yung voucher program, naging 6,000 ang estudyante. Now they are building several buildings. So pinagkakitaan nito ng ilang mga pribadong paaralan yung pagsulpot ng mga senior high. Paano, sabi nila, paano ibabalik ang genie sa bote? Kasi po ang nakita po natin and ilang beses na pong hinihingi ni Senator Win sa DepEd yan. Kasi po mula 2016, wala pa pong senior high school recognition policy ang DepEd for private senior high schools. Lahat po yan provisional permits pa rin. And so, yung quality assurance system na kailangan natin para masigurong may kalidad ang private. At hindi po natin pwedeng lahatin lahat ng private kasi meron ding private na dekalidad. Pero sana, mailabas na agad ng DepEd yung policy for senior high school recognition para yung mga dekalidad, mabigyan ng voucher para makapunta doon yung mga ibang estudyante, pero yung mga talagang hindi compliant sa dapat minimum standards for quality, hindi dapat makatanggap ng voucher.
Dok, wala sa rekomendasyon nyo na ibalik na lang sa dati. Alisin na ang senior high. I mean, why prolong the agony? Hindi po kasi senior high school yung problema eh. Nasa Kasi po, baba. Ay, tingnan- hindi yun ang inayos. but look at Yeah. the data. Okay. Sabi ko nga po, ngayon lang kasi na lumabas yung data na to kasi ngayon lang in-administer lahat ng assessment na to. Dati po walang assessment na ganyan. So hindi natin alam kung nasaan Ito, yung mga sinabotahe? estudyante. Hindi po natin alam yan. Pero si Secretary Angara lang po, nakita nila may crisis kasi bahagi po siya ng EDCOM. Ang ginawa, pina-administer lahat ng assessment na to para malaman talaga nasaan yung mga estudyante at pinublish po publicly sa isang website. So pwede pong tingnan ng lahat kung nasaan talaga ang bawat Hindi paaralan. ko ba dapat managot dyan yung hindi nag-assess? Kasi, Dok, kayo, mataas ang inyong pinag-aralan. Sa isang pag-solve ng problema at may ginawa kang hakbang, ang unang titingnan kung tagumpay na yung resulta. Opo. Ay kung hindi man pinagbawal o hindi ginawa yung proseso para malaman ng resulta, ay hindi Exactly. walang kaduda-duda yon. Exactly. Kaya po ang ginagawa pong rekomendasyon ng EDCOM dapat wala sa susunod, hindi na pwedeng laktawan yung mga required assessments na yan para alam talaga kung nasaan ang mga estudyante. Dapat si DepEd din mag-implement ng strict policy on promotion and retention and remediation. At ikatlo po, nakalagay din sa bill on expanding the voucher program, sa susunod, required ang lahat na mag-take ng assessment na ito. At kung yung estudyante mo sa isang private school or sa isang public school, mababa ang literacy, dapat may accountability. Hindi po pwedeng may voucher pero yung mga batang nag-graduate, walang proficiency or Pag literacy. nag-rally dyan yung isang party list ng mga guro, hindi yan, anti-poor yan. Baka magbago kayo na ha. Hindi po, kasama naman po sila sa lahat ng hearing and they are always conveying they were in the hearing for all of these measures also. And so I think there are enough avenues in Congress for their voices and their sentiments to be heard and integrated into the reform. Okay, let's leave it at that muna, no? Mag-prepare na lang kayo ng questions for later, Okay, for the education. thank At this you. point, we'd like to call on Father Joel Sabalia. Sila yung part ng Clergy for Good Governance na nag-file ng third impeachment complaint na endorsed by Congresswoman Leila de Lima. Ano yung pinagkaiba nito sa dalawang nauna at pang-apat? Try even yung previous ano. Yung sa amin, third impeachment, ito ay grupo ng mga religious sector, mga madre, civil society, at mga pare at pastor na kasama namin. Na naniniwala kami na ito yung opportunity ng pangalawang Pangulo para sumagot sa mga aligasyon sa kanya. Kasi lagi niyan sinasabi na hindi daw siya binigyan ng pagkakataon sa Kongreso na ipagtanggol yung kanyang sarili dahil na-judge na daw siya. So, ang amin, ito sana yung gamitin niyang pagkakataon na maglatag siya ng ebidensya niya. Sagutin niya yung mga tanong sa kanya na pinipilit niyang iwasan. At sinasabing hindi naman daw niya iniiwasan, hindi lang daw siya binibigyan ng pagkakataon. At ngayon, binibigyan namin siya ng pagkakataon na yung kanyang mga kasama naman doon sa kabila ay pinilit talaga na patayin yung impeachment at gumawa talaga sila ng iba't ibang pamamaraan. Pero ang amin, naniniwala kami na ito, the same po yung aming present na mga ebidensya mula po doon sa mga findings po ng mga yung ating pong Quadcom at iba pang mga ebidensya namin laban po sa kanya. Sana makita niya to parang hindi pang pag-atake sa kanya politically, kundi ito pagkakataon niya para sumagot sa framework ng ating konstitusyon na hindi tayo lalayo doon, hindi tayo lalabag doon. Sumagot lang tayo. Kasi kung kami sasagot, kung siya ay sasagot, kung may paliwanag niya na talagang wala siyang kasalanan, then so be it. At kung meron, ay dapat siyang managot. At hindi lang siya yung dapat managot. Kasi nga naalala ko yung isang teacher na nagbulsa ng 5,000 pesos, nakulong ngayon. Ngayon itong mga politikong ito, itong mga inaakusahan natin, sadyang hindi ayaw sumagot at walang accountability. Kaya naniniwala kami na kailangan nating simulan dito. At kumbaga, ito yung pagkakataon namin para iparinig. At sana ay maintindihan ito ng taong bayan. Ito ay hindi lang para sa amin, kundi ito pagkakataon para masagot niya ng tama at maayos ang aligasyon laban sa kanya.
Ano po yung sa tingin niyo yung ebidensya ninyo na pinakamalakas na Ano na? napag-usap? Yung sa amin, doon sa unang yung sa findings nga po ng Quadcom at the same time, yung pong mga bahagi po yung sa 612 million na confidential funds. Naniniwala po kami na meron po kaming ebidensya. Inilatag po ito ng aming mga abogado at sana makita ito at yung betrayal of public trust. Ikaw na pinagkatiwalaan tapos hindi mo nasagot ng tama, dapat panagutan mo to. Kung talaga nang wala ka talagang kasalanan, bakit kailangang iwasan at pigilan itong impeachment na ito? Nalalapit na po yung eleksyon at nagdeklara na nga siya ng kanyang candidacy. Alam niyo naman, sabi nila, yung survey ay kinatatakutan ng marami at kinatutuwa din ng ilan. Kayo po ba naniniwala na ito lang yung window of opportunity para mapanagot? Kasi habang nalalapit ng eleksyon, mas kokonti ang mga kongresista at mga senador na pwedeng bumoto ng adverse o bumoto ng ayon sa katotohanan against Vice President Sara Duterte. So nauna kasi last year pa naman to before the election. Sana binigyan ng pagkakataon ito. Kung pinayagan ng grupo niya ito at ng kanyang mga alipores, sana hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon ito na ngayon i-refile namin. So napakalaganda ng opportunity sana last year kasi malinaw, maayos naman sana lahat. Pero hindi talaga binigyan ng pagkakataon. At sa pangalawang pagkakataon na ito, at tandaan natin, hindi naman po ni-reject o hindi naman po hinusgahan ng Supreme Court yung merits ng aming kaso. Ang kanya na naman yung framework, ang pamamaraan ng Kongreso noong nakaraan. So amin lang nito ay gamitin sana natin both ang mga against and pro, ilabas natin yung mga ebidensya, patunayan natin na wala talagang nagnakaw at kung walang nagnakaw, kami naman po ay handa naman pong makinig at sa kanyang mga ilalatag ng mga dahilan. Tanong ko lang, nagtatrabaho kayo kasama si Father Flavi Villanueva dito sa anong to? Filing ng... Iba yung grupo nila. Meron doon sa ate sila ata yung sa pangalawang impeachment. Kami yung pangatlo. Kami ito yung grupo namin na nag-file last year din. Ito yung grupo ng mga pare, more on religious sector itong ika nga. Yung kasi sa kanila, ibang grupo yun sa kanila. May iba pa mga civil society na nangunguna para dito. Sa amin ay ibang grupo naman ito. Tumutulong ba kayo dun sa mga victims ng EJK? Since O ako'y sila naging, Father Flavi yun? since ako'y naging kora-paroko doon sa dati kong parokya at nakita ko kung paano nagdusa yung mga mahihirap at hindi naman napanagot yung mga talagang alam natin na merong poder para sa mga sa droga, ay nakita ko yung paghihirap. Kaya ako talagang adhikain ko at advokasya ko ito na suportahan ang mga pamilya na na-extrajudicial killing. Since nung ito po'y sinimulan ng pakipaglaban dito, ay tahimik po tayong lumaban at patuloy pong lumalaban para sa mga pamilya. Kasama po natin dito yung isang tatay ng EGK na pinakabatang pinatay, 9 years old. Kasama po namin ngayon, nandyan sa likod. Kasama po natin siya na naniniwala na talagang merong pag-aabuso at paglapastangan sa karapan-pandao. Kaya't kami patuloy na nakikilahok sa mga usaping ito. Okay, later na tayo mag-entertain ng questions from media. At this point, we'd like to call on Bicol Saro Congressman Terry Ridon. He's the head of the Committee on Public Accounts ng House, and he's also a member for the minority ng Committee on Justice. What can you tell us about yung what to expect from the hearings na magsisimula bukas? Magandang umaga po sa ating lahat. So just to recap po ay meron na pong referral to the House Committee on Justice. Ito pong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa darating pong linggo, sa susunod pong Lunes at 10 a.m. magsimula na po yung proceedings para sa determination of sufficiency in form and substance ng 4 pong impeachment complaints, no? Na final po ng magkakaiba pong mga grupo, no? So nag-file po yung Makabayan Bloc, yung Akbayan, yung pong mga kasamahan po natin sa simbahan at yung pong grupo ni Congressman Abante at Deputy Speaker Ortega. Lahat po yan ay
tatalakayin in sequence ng pong komite at mag-vote firstly on form and then secondly on substance dito po sa 3 araw po na inilaan para po talakayin po ito. Siyempre, ang commitment naman po ng House Committee on Justice ay ipapatupad po natin yung pong lahat ng mga relevant rules sa impeachment na ipinatupad din po natin in previous impeachment proceedings katulad po nung impeachment proceeding po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At commitment din po ng komite na magiging fair yung pong pagpapatupad ng amin pong mandato sa bagay po na ito. So, inaanyayahan po natin ang ating pong mga kababayan na tunghayan yung pong determination, insufficiency in form, and substance proceedings ng House Committee on Justice na magsisimula na po sa 2 ng Marso, alas 10 ng umaga ngayon pong Lunes. Sige, doon po ako magtatanong sa substance. May witness po bang bago na hindi pa naririnig ng publiko na nagsalita yung witness o may salaysay na hindi pa nakakadalo sa Quadcom o sa anumang investigation ng House sa nakalipas sa panahon? Well, katulad po nung binanggit nung pong mga complainants, basically naman po yung pong mga mayor ng mga grounds, no? Nung pong impeachment proceedings nung nagdaan ay magpapatuloy po hanggang sa kasalukuyan pong proceedings. So, kasama po dyan yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at yung pong mga batayan nito. Again, yung pong paggamit ng confidential funds. Pangalawa, yung pong death threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. At ikatlo, yung pong usapin ng SALN, kasama po yan doon sa nagdaang impeachment complaint. At sa kasalukuyang impeachment complaint, I think this is also being raised now. At panghuli, syempre, yung pong supposed affidavit po ni Ramil Madriaga, no, na nagpapakilala na bagman daw po siya ni Vice President Sara Duterte. So, we will look at all of these allegations, particularly the new allegations of Ramil Madriaga with a very critical eye. No? Kasi very important ho na ma-vet thoroughly lahat po ng mga babagitin po niya na mga aligasyon at na mga nakasaad po sa kanya pong mga affidavit. So if the question is what is new in this impeachment proceeding, it would be the Madriaga affidavit. Kailan po makikita ng publiko na dadalo si Madriaga sa hearing? At this point, siyempre, ang kailangan po munang masurmount ng mga complainants and endorsers yung po determination of sufficiency in form and substance. No? So, dito po sa proseso na ito, katulad na nakita niyo po in the previous impeachment complaints, ang naglalatag lang po ng mga batayan at pagpapaliwanag ay mga endorsers po nung pong mga complaints. No? So, pagkatapos po nito pong proseso na ito, so assuming na magkakaroon po ng determination of both form and substance, magkakaroon na po ng sagutan muna ang mga panig, iba't ibang panig. So, bibigyan po ng pagkakataong sumagot formally ang Vice Presidente sa mga aligasyon, after which I think that process will be around a month. No? Magkakaroon na po ng formal proceedings, hearings po ang House Committee on Justice. Dito na po natin pwedeng ipatawag si Ramil Madriaga at pwede rin po mag-request po ng additional documentation and iba pang mga papeles mula po sa iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno. Opo, si Madriaga po ba, kumusta ang kanyang seguridad? Ang House po ba ay may say na sa seguridad ni Madriaga? To be clear, yung pong merong jurisdiction over Mr. Madriaga would be at the court, no? Na nagsisecure po sa kanya, and yung pong BJMP facility kung saan po siya nakadetain sa kasalukuyan dito po sa Bikutan, Taguig. No? So, I think Congress will have to coordinate with the court and the BJMP para ma-secure po yung yung pong safety ni Mr. Madriaga. At to ensure na pagka he is invited to the House, he can actually, in fact, attend the proceedings.
kung sakasakaling tumagal yung process, kung nakikita nyo ba na yung pagdinig ay tatawid kahit na nakarecess na ang Kongreso? Ang inaasahan ho natin kasi magkakaroon po ng break ang Kongreso by the 18th of March, that week of the 18th. No? So, dahil hindi naman ho kasabay ng legislative calendar, yung po mga impeachment proceedings, it is an entirely separate proceeding with its own rules and calendar. Pwede po nga magtuloy yung pong mga hearings even if Congress is on a break. No? So, ang atin po expectation, pag natapos na po yung palitan ng mga dokumentasyon at sagutan ng mga papeles, I think by pagkatapos po ng Holy Week, pwede na po magsimula po yung full congressional proceedings ng House Committee on Justice. Anong yugto po ng proseso na nakikita nyo na kinakailangang humarap yung pangalawang Pangulo? Again, sa totoo naman po, ibinibigay po natin sa pangalawang Pangulo ang karapatan na magpakita at hindi magpakita, no, sa atin pong mga proseso. No? So siya ho ang bahala, depende ho kung paano ho ilalatag yung pong depensa ng pong pangalawang Pangulo. Sila po yung magpapasya kung makakatulong ba sa kanila pong kaso yung pong pagpapakita, pagharap ng atin pong Vice Presidente sa impeachment proceedings po natin. Isang linggo akong inubo kaya mahirap magsalita. May tanong ako kay Kongre doon, Kong Terry, no? Alam mo, hindi naman natural kung di natin tatanungin kung ano ang naging pananaw mo o tingin mo sa nangyayari doon sa DA. At bilang manananggol, at alam ko nagmamatsyag ka riyan at meron kang mga napansin. Pwede ba naming matanong kung anong pananaw mo? At, alam ba, sa tingin mo ba matutuluyan si Gongdi? Malilitis yan? Well, una ho sa lahat, antayin muna natin siguro matapos yung pong proseso nung pong confirmation of charges. Meron naman pong 60 days yung pong ICC, no, para ho pagpasyahan kung ano po yung magiging proseso po. Kung tutuloy po sa full proceedings, ito pong ICC case against the president, the former president. Tingin ko naman ho, maayos yung pagkakalatag po ng kaso ng mga biktima at yung pong prosecution, makaayos din po yung pagkakalatag po ng kaso. I don't want to dwell on the particular details of the defense, but I'd like to state for the record na alam po ninyo, ang lahat ng sinasabi ng mga matataas na pinuno ng pamahalaan, ito po ay tinatrato bilang magiging patakaran. Ibig sabihin, wala hong puwang yung mga hyperbole, wala pong puwang yung figures of speech sa paglalatag po ng mga patakaran. Whether kongresista ka, whether senador ka, whether pangulo o pangalawang pangulo ka ng Pilipinas, kung ano yung actual na sinabi mo sa isang mikropono, sa isang pampublikong kapulungan, ito po ay hindi tinatrato bilang joke. No, lalo't higit kung ang mga sinasabi po ay mga pagbabanta laban po sa mga tao. Lalo't higit kung ang nagsasalita po mismo ang pinakamataas na pinuno ng bansa na meron pong kapangyarihan sa kapulisan, meron pong kapangyarihan sa kasundaluhan. So, tingin ko, dyan ho naman talaga nagkakatalo Hindi ba? Yung pong kaso po sa ICC, were the remarks of the former president merely jokes, merely hyperbole, merely figures of speech. Yun ho yung isang bande. Kasi yun pinapaliwanag po ng depensa. Pero on the other hand, ano ho yung pinapaliwanag po ng mga biktima? Ano po yung pinapaliwanag ng prosecution? Ang sinasabi po nila, sa bawat panahon na nagbibigay ng banta ang dating Pangulo, meron pong mga namamatay na mga biktima ng Duterte drug war. Yun yung una. Pero pangalawa, pagka ho nagsabi ang dating Pangulo na parang umaatras sila doon sa ilang pong mga pronouncements on the Duterte drug war, tumitigil yung pong pagpatay.
So ibig sabihin, parang ang teorya po ng prosecution, merong actual control over anti-drug activities. Ang Pangulo po mismo, based on the word of the President. So we will leave it to the ICC to make that determination. Pero again, I think it is a good policy for high government officials na wala akong jokes dito. Kumbaga, kung ano yung sinasabi ho natin, yan po yung pinakikinggan ng mga kababayan po natin, yan po yung pinaniniwalaan. Hindi lang ng mga ordinary mamamayan, kundi po yung pong mga nagpapatupad din po mismo ng mga batas po natin. So yun po muna. Si Father Joel, anong tingin niyo riyan? May believe ka ba kay Kulas? Sa akin po, kasi bilang hindi lang po ako isang abogado, pero nasa panig po ako ng mga biktima, ay nakikita ko po na parang ito yung gawain ng mga DDS na yung mga pinipresent nila ay puro lang talaga para i-project na hindi totoo, mali yung ginagawa. Pero yung karanasan namin sa grounds, parang yun doon ako magsasalita. Kasi talagang ramdam ko yung mga pakiramdam ng mga biktima, yung mga namatayan, yung mga nawalan ng pagkakataon. Kasi hindi mo na pwedeng maibalik yung buhay Kaya doon po yung aking panig. Merong represent yata silang member of the family nung 9-year-old na namatay sa drug war. Kasalita siya. Apo, nandito po si tatay. Isa po siya yung ang kanya pong anak ay 9 years old na kwan po, collateral damage po nitong drug war. Saan natin pa upo Sige po. Huwag na po kayong yumuko. Pinatay po yung camera. Maki-introduce na lang po ang sarili niya. Ako po, si Rod Bailon. Kung tawagin po ako sa lugar po namin ay Tatay Rod. Isa po sa naging biktima, yung aking pong anak na bunso, 9 na taong gulang, nag-aaral sa Caloocan North Elementary. Yung insidente pong ito, at bago po ako sana magtuloy-tuloy sa bahagi po ng kinatawan ng DepEd, sa ngayon po napakaganda ng plano. Sa ngayon po napakaganda ng binigyan ng bukas yung mga kabataan na katulad po na hindi ko inasahan yung nakaraang pangyayari sa aking anak. Yung anak ko nagsusumikap mag-aral. Pero bakit nangyari po yung ganun? Yung inilahad po na nanggaling congressman sa pag-i-improve ng ating kaaralan o DepEd, mukha pong sa akin, kahit na ako naging biktima ng nakaraan, andito ako sa inyo, maharap sa lahat, naging walang hiya na. Kinapalang ko na po yung mukha ko. Bakit? May pangarap po yung anak ko May pangarap siyang maging isang guro. Maging isang guro na handang tumulong sa ating pamahalaan. Balik po tayo sa nangyari. Sa tingin po kaya natin, kundi inano po yung pagdideklara ng isang policy
o programa ng nakaraang gobyerno ay mangyayari po kaya yung assessment ngayon ng ating DepEd. Ang dami pong problema. Pero nagkakaroon po ng solusyon. Kung hindi po natin talaga i-assess yung sinasabi nung nakaraan ng totoong assessment, batay po sa good governance, ano ang tingin natin? Mangyayari po kaya yung pag-i-improve? Apo, Tatang, balik po tayo dun sa ano. Ano po nangyari dun sa inyong anak? Paano siya naging collateral damage? Isa po kasi yung binabanggit ko. Naging collateral damage po yung anak ko. Noong nakaraang December 2, 2016, pagkatapos manumpa ng ating Pangulong Duterte noong July 2016. 6 months, ipinahayag niya mismo sa media, pinahayag niya sa mga radyo, telebisyon, lahat po tayo nakarinig. Nauubusin niya ang mga adik. Ang sa akin lang bilang naging collateral damage na nangyari noong December 2, 2016 na ang aking anak ay nadamay sa isang pamamaril at tinamaan siya ng straight bullet ng mga namaril po doon sa aming lugar. Paano po, pakikwento po sa amin, ano yung insidente ng pamamaril? Yung po bang 9 na taong gulang na bata ay adik? Siya po ba ay malaking drug lord? Hindi po. Malinaw po sa aking ngayong inilalahad. Bata po yung aking bunsong anak at wala pong kinalaman ang aking pamilya kung ano man po yung sinasabing droga o drug lord o puser o adik. Siya po ay isang tahimik na mag-aaral na gusto makatulong sa isang magulang. Sa isang insidenteng yun, noong December 2, alas 4, sa pagitan ng alas 4:30 hanggang alas 5, nagkaroon po ng isang insidente sa lugar po namin. Yung pong aking anak, nagtitiklop po ng punta ng unan, nagtitrim siya dahil gusto niyang magkaroon ng konting ibabaon kinabukasan. Yun po yung pangyayari na hindi po namin inaasahan na nagkaroon po ng pamamaril sa aming lugar na 2 babae po yung tinutugis ng mga armado na 3 kalalakihan. Sa bahagi po ng tugis nila, napagawi po doon malapit po sa isang computeran na kung saan doon po nagtitrim, nagtitiklop ng punta ng unan ang aking anak na taong gulang pagkatapos niya po na umuwi na nanggaling sa school at nais niyang magkaroon ng karagdagan na baon kinabukasan dahil kami po ay mahirap lamang. Tatay, ulitin ko. Yung bata ay may sideline. Opo, Sa murang edad, 9 na taon, may sideline siya, nagtitiklop ng punta ng unan. opo, At siguro ilang damit, ano po. opo. So wala siya sa bahay nung mangyari. Wala po. Sa batay sa pagkakaunawa ko sa kwento, pasensya na po at medyo, sabi nga ni Doc, mahinang comprehension ng mga bata eh. Bata pa po ako. Yung pong anak ninyo, sa lugar, may hinahabol na 2 babae. Yung 3 armado. Opo. Okay. So, pinagbabaril ng armado. Pinagbabaril po nung armado yung 2 babae. Tinamaan po yung anak ninyo. Sa pamamaril pong iyon, unang tinamaan po yung isang babae, sumunod po yung isang babae. Nung tinamaan po yung pangalawang babae, tumayo po siya at doon na sunod-sunod na pinagbabaril dahil tumakbo uli yung babae hanggang yung sunod-sunod na pagputok ng baril na yon, yung pong mga nagtitrim, nakasama po yung anak ko at nagtitiklop ng punta ng unan, isa na po yung tinamaan sa anak ko ng isang straight bullet at yung isang 9 na taong gulang din po na batang lalaki ay tinamaan po
sa paa, sa may bukong-bukong. Yun po, ngayon ay nabuhay. Sino daw po yung namaril kung nalaman ninyo? Ang inaano po nila doon ay mga riding in tandem sa lugar po namin. Ano po ang sabi ng report ng pulis nung panahon yon? Sa panahon po ng noon ay wala po silang imbestigahan na nangyari. Ang inano po nila doon, ako pa po yung pinaghahanap na magwi-witness doon sa nangyaring iyon. Kaya sa akin po ay hindi ko malaman kung saan kami pupunta. Lumapit po kami dito sa Caloocan para iyan po yung nangyaring insidenteng iyon. Subalit wala pong tumulong sa amin. Ariel, Yes, sige. makialam na ako, no? Kasi nasa libro ko to eh. Yung kaso niya, ang pangalan ng anak niya, si Lenin Bailon. 9 na taon na gulang, nagkaroon ng operation doon, tokang-tokang, nung time na yon, at napatay, tinamaan ng stray bullet, pero ang pinadeklarang rason ng kamatayan ng anak, bronchonomia. Inilaban ni Tatang yung kaso na yan sa husgado para palitan. Dahil hindi naman napatay sa bronchonomia eh. Bala ng baril, no? Stray bullet o whatever. Nilaban nila, sumampa yung asunto sa RTC. Pero hindi sila sustain, natalo sila, sumampa sa Court of Appeals yan. Kaya ilang taon niya, nagkaroon ng no? At sa Court of Appeals, dineklarang ang kamatayan talaga bronchonomia. Yun lang yung time na yan. Para hindi na umaba yung usapan natin. At kaya siya nandito, at para ilahat niya sa atin kung ano nangyari sa anak niya. At maraming kaso na ganyan, hindi lang yung kanya, no? Maraming mga kaso na ibang inilalagay na reason. Merong cardiac arrest, merong kung ano-ano, liver cancer, pero stray bullet o bullet talaga, no? Talagang pinatay. Nando sa aklat ko eh, kaya kabisado ko itong issue na to. Thank you, Philip. Okay. Open na siguro magtanating kasamahan, ano? Now, alam na natin yung humigit kumulang yung kwento ng anak ni Tatang. Para sa ating mga guest. Hello po, good morning. I'm Jervis of ABS-CBN. Kay Kong Terry muna po, no. Ipabalik ko lang po yung usapan, pasensya na sa impeachment no. Kong Terry, yung pagdedeklara ba ni Vice President Sara Duterte ng kanyang intent to run for the presidency for 2028, nabago ba nito yung mood ng mga congressmen sa, with respect to tackling the impeachment cases? Kasi last year we have seen that ang strong ng stance ng House at na-impeach nga ng House. Pero ngayon, nakikita natin may mga lumulutang na statements, like for example, NUP saying na hindi sila boboto. Kumbaga, nagkakaroon na ba ng duda mga congressmen sa impeachment because of the declaration for candidacy? Tingin ko po at the level po of the House Committee on Justice, laser focused po yung mga members to firstly determine sufficiency in form and sufficiency in substance in the same manner that we had undertaken it in the previous impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. No? So, tingin ko irrelevant yung pong declaration po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo, no? Dito po sa disposition po ng House Committee on Justice and ng House in general, dito po sa impeachment po niya mismo, no? So, we will deliberate it, we will vote on it, no? On those 2 points next week, no? At kung magtutuloy-tuloy po ito towards full proceedings after determination of substance, then we will see po at the end of justice deliberation proceedings sa darating pong Miyerkules. Kay Father Joel naman po. Yes, po. Father, how confident are you na your impeachment complaint ay magiging sufficient informed substance at eventually ay magpa-prosper? Sa tingin niyo po ba this round ay talagang ma-impeach at ma-convict na si Vice President Sara Duterte? Huwag natin kakalimutan doon nakaraan sa Kongreso ay sufficiency in form and substance naman yung amen. So hindi naman yung nireject ng Congress eh. So nananatili, the same naman yung aming ipina-file. Kaya kung ang mga kongresista ay naniniwala doon sa ipresent namin last year,
So hindi kami mahihirapan kukuha ng suporta o boto mula sa kanila kasi hindi naman ito politically motivated eh. Ito ay merong substance, merong form. At naniniwala kami na sana ang mga kongresista ay mananatili na sasagot, boboto para doon sa substance and form at hindi doon sa political pressure at anumang klaseng external pressure na meron sa kanila. Sana wala naman. Sir JC Cosico from TV5. Pabanggit lang po ulit, kindly educate us again. Ano pong inaaral doon sa determination ng form and substance? Well, una po, yung sa determination of form, no? Pag-usapan ho roon yung timeliness po ng pong mga complaints. No? Ibig sabihin, is it within the 1-year bar? Kasi syempre relevant yung 1-year bar doon po sa Vice President's impeachment dahil may previous impeachment complaint at nagkaroon po ng Supreme Court decision and resolution sa bagay po na ito. So yun yung una. Secondly, yung pong questions po mismo ng complaint itself. No? So is this a verified complaint? Meron po, pinirmahan po ba ng complainants yung dokumento mismo? Meron bang actual endorsers ng mga House members? No? Yun po yung mga itatanong. Dyan po sa usapin po ng determination of sufficiency in form. So usapin po ng determination of sufficiency in substance naman po, iisa-isahin po yung pong mga grounds for impeaching the Vice President. No? So pag-usapan ho, yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pa, at yung pong linalatag po nilang batayan showing that particular impeachable offense. No? So matatalakay ultimately yung pong usapin po ng paggamit ng confidential funds at even at that stage of the proceedings, confidential funds, the death threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker, yung pong SALN ng atin pong Vice President, and again, yung pong bago, which is the affidavit of Ramil Madiaga saying na he served as a bagman of the Vice President. So all of these things may be discussed. Bahala po yung endorsers to make this particular presentation before the House Committee on Justice. Sir, sa tingin niyo gaano kahalaga yung papel na gagampanan nitong sabi niyo nga kanina yun yung bago yung bagman ni VP Sara dito sa impeachment. So ano yung question? Ano yung halaga? Gaano siya kahalaga? Kung mahalaga ba or kahit hindi na? Well, seryoso pong aligasyon yung sinasabi po ni Ginoong Madriaga. But again, he will have to surmount questions relating to his credibility. Hindi ba? Kasi syempre, what is he today? He is a detained person. Hindi ba? Na meron pong actual na kaso on an entirely different case. No? So, I think that is something that Congress will have to consider pagka po sinalang si Mr. Madriaga. So, mahalaga ito dahil seryosong aligasyon po ito. Pero dahil seryosong aligasyon po ito, seryoso din ho dapat yung pong pagbibigay pagpapatotoo sa mga aligasyon po na ito. So, if we proceed to full proceedings, no, that is the time when Mr. Madriaga will be able to present his case and give truth to his affidavit. Okay. Good morning. I am Rolando Nang from Manila Standard. I'd like to ask Dr. Carol Yee. Sorry po sa mic. Saan siya na? Saan na? Dr. Yee, thank you for your insights. I have read some portions of your report early on. Pero medyo curious ako since you are pushing for literacy among students. Now you're targeting grades 4 to 6 and high schoolers po, am I correct? There is this proposal po kasi to implement the DepEd Order number 3, which allows students and teachers to use artificial intelligence tools in education. Now, there are concerns din kasi na it may be used for cheating, for plagiaristic purposes, as in the cases of other students na notice pa natin. Sir, do you think it's necessary na po to push the use of AI given the volatility of the literacy among students, and at the same time
Um, how would you suggest sa DepEd natin kung paano po siya ma-implement? Thank you. Thank you for the question. I think hindi siya mutually exclusive. Unang-una nakita natin marami ding mga apps that can help address literacy challenges. So actually, yung mga literacy and numeracy challenges natin pwedeng tugunan through apps that use AI. And so it is possible. The second is, I think wala naman tayong kawala sa AI. It's really being able to figure out how thoughtfully to include that into our curriculum as to how we teach it and how it can be used. But I think yung pinakamahalaga dito is yung habits of using AI. Yung disiplina, yung formation, kung kailan siya gagamitin, kung paano siya gagamitin ng responsable, dapat matutunan ng mga bata as early as possible para when they finish, when they graduate, they are responsible individuals that can use it well. So I think maganda namang pag-aralan talaga kung paano to gagawin ng mabuti kaysa layuan tapos hindi tanggapin pero alam naman natin nandyan talaga. Thank you. At to Tatay Rod po. Sir, natapos na po yesterday yung tawag dito, yung confirmation of charges hearing sa ICC, no? Tapos yung mga judges po, they will now decide kung magpa-proceed sa full trial yun pong kaso. Baka meron kayong panawagan po dun sa mga judges na ICC on how will they handle this po. Ano daw po ang mensahe ninyo sa mga judges ng ICC? Ang mensahe lang po natin sa ICC judges mula po dun sa sinasabi natin confirmation charge ay magpatuloy po ito yung ganitong malaking kaluwagan na dun sa aming hinaing sa ICC. Dahil kundi po yung laking tiwala namin dito sa ICC at dito nadala yung ganitong nangyari sa war on drug, sa atin po malaki ang pagkukulang sa Pilipinas. Dahil ilang taon na po yun na nangyari. Kaya ito yung munting liwanag at nagkaroon ng pagbubukas ang ating bagong gobyerno. Umaasa po kayo na matutuloy po yung paglilitis. Umaasa po ako bilang isang kampo ng EJK at naging biktima at ama ng aming dinanang complaint sa ICC. Umaasa po kami na ito ay magtuloy-tuloy at magpakita po sana mula dun sa confirmation charge na nangyari sa loob ng 4 na araw. Ang inaano po namin dito ay magkaroon sana ng isang malinaw at tamang desisyon sa mga nangyari po sa amin. Yun po yung aming paabot sa korte ng ICC. Maraming salamat. Question? Yeah. Just get the microphone na kasi para marinig ng lahat yung tanong mo. Dr. Ye, sorry po ulit if you have to cut on the on other political stories because you mentioned earlier po kasi na well, it is necessary pero po given with again, do you think can you state on the record na what that DepEd is doing is on the right direction to push for AI? Sorry, hindi ko pa talaga nababasa yung buong policy. So my response was really in principle on whether we should embrace it and figure out how to do it well or to step back from it or stay away from it. So I can't comment explicitly because I have not read the full policy. I see. A last question on the trimester schedule din po because I talked to some parents, I talked to some sectors as well who were expressing their apprehensions on the implementation. I believe, correct me if I'm wrong, but do you find it necessary as well, to be implemented? And
ano po yung mga ibang solusyon na pwedeng gawin ng DepEd to address yung sinasabi po nating 1/4, sa isang quarter na babawasan yung mga school days para sa mga bata, including kasama na dun yung mga suspensions, holidays, and mga celebrations. So, do you think there are other possible ways na pwedeng ma-address yon apart from implementing the trimester calendar? Kasi nasasabing experiment, matatagalan, parang K-12 na naman ang mangyayari, which is the concern sa ating mga ibang kaibigan po dito. Right, oo. So I think malinaw talaga na ang mahalaga bago to gawin ay siguruhin yung kahandaan. Kasi as everyone knows, sa dami ng policies natin, 10% is the policy, 90% is implementation. So kung handa talaga, yan yung mga tanong talaga ng ating legislators na hopefully mas malinawan tayo sa Tuesday sa hearing sa Senate. Wala pa kasing full policy talaga, so we also don't know the details and what it contains and what are the possible challenges. So we are looking forward to that discussion and presentation from DepEd so that we can comment better. Pero pagdating sa suspensions, marami namang ibang solusyon also. For example, we have called on DepEd to hopefully review the policies on suspensions and my ongoing interagency discussions now between DepEd, DOST, CHED, DILG para ma-rationalize kasi yung EO natin on suspensions medyo matagal nang hindi nababalikan at hindi na akma sa panahon ngayon. Maraming suspensions din na wala namang empirical basis sometimes, preemptive pero magsususpend. So kailangan linawin ano ba yung reasons for suspension and what should be the basis for that. The second is alternative delivery modes. I think nung pandemic, naisadlak tayo sa self-learning modules. I think kailangan nating isipin how do you do education in emergencies well and hindi lang naman tayo yung bansang naapektuhan ng maraming typhoons. So I think kailangan pag-aralan to at mag-innovate tayo in terms of solutions. Isa dyan na ginagawa ay yung dynamic learning program na sinimulan ng mga Bernidos na Ramon Magsaysay Awardee sa Bohol. Isa itong ginagawa ngayon ng DepEd as a pilot. So titingnan natin ano pa ba ibang ganitong mga interventions na pwedeng gawin, especially for grades 1 to 3, etc. So marami namang iba't ibang paraan para ma-resolve nito ng mahusay. Thank you. Kong Terry, tama po ba yung pagkakaunawa po namin dun sa binanggit nyo kanina na irrelevant yung announcement ni VP Sara na she will run for president sa kung paano hahawakan, itatrato po ng House Committee at ng House in general yung impeachment case laban sa kanya? Tama po. Tama po yun. Kasi ang pinag-usapan naman po natin ay ano ho yung mga ginawa previously. Ibig sabihin, the declaration of the Vice President relating to her presidency in 2028 is forward-looking. No question about it. Pero the impeachment proceeding deals with things that are being alleged that she had done previously. Hindi ba? So, I think the committee will focus on that and the House will ultimately focus on that. Hey, Father Joel. Sir Christian po from PRTV. Father Joel, last time nung Saturday News Forum din, sinabi ng abogado ni Ramil Madriaga na nakakatanggap na siya ng mga death threats kahit nasa loob ng kulungan. How about po yung kampo ninyo na nag-file kayo ng impeachment complaint against the Vice President? Meron po ba the same threat sa inyong grupo? Sa amin, wala. At sabagat kami ay naniniwala naman kami na ang lagi namin sinasabi, pagkakataon nga ito ng pangalawang Pangulo, is not basically politically motivated, kaya kami naniniwala at wala rin kaming death threat kasi nga ang amin lang naman ay malaman ang katotohanan, hindi para sirain siya. Alright. Ang palaging sinasabi is, pinopolitika siya o for short, ayaw siyang manalo lang bilang Pangulo for 2028. Yung mga impeachment complaints na inihahain laban po sa kanya. Ano po yung reaction niyo po dito? Kasi nung unang natin siyang tignan doon sa 2028, sila pa eh. So kumbaga, nandun siya. So kami iniisip na tungkol sa politika, tungkol ito sa ebidensya, tungkol ito sa merits ng aming kaso, tungkol ito doon sa mga nalaman namin tungkol sa kanya na pwede niyang sagutin ng formal doon sa Senado. At sana sa mga kongresista naniniwala kami na umaasa kami na sila ay boboto para sa merito, hindi para sa takot sa 2028. Wala muna sana tayo doon.
Pang mahusay, trimester o dalawang semester lang? Hindi ko kaya, simplistic lang yung tanong ko. Titingnan na lang natin kung sino mahusay, Ateneo o Lasal. Kayo, Dok, anong nakita nyo? Yung graduate ng Lasal, trimester yan eh. Yung Ateneo, hindi trimester. I mean, baka pwedeng din magsimula para masettle agad kung alin ba talaga ang magaling sa pag-aaral, hindi sa basketball. Mas magaling po yata UP. So kung UP ang sinasabi nyo magaling, edi wala na. X na agad yung trimester. Okay, kung wala na tayo natin makasamaan sa media, alpasan na natin ang ating mga... We're sorry na hindi nakarating si Congresswoman Luistro. Baka may ibang appointments. Anyway, we'd like to thank Congressman Terry Ridon for coming over and sharing his views on the upcoming hearings ng Justice Committee ng House. Maraming salamat din kay Dr. Carl Markey sa kanyang presentation na comprehensive at tingin natin ay sinasabi niya kanina it would take 10 years for the reforms to take root, hindi ba? Tsaka napakalaking pondo na dapat ilaan ng gobyerno. Maraming salamat din Father Joel Sabalya sa pagpunta mo rito at pagkapaliwanag sa content ng third impeachment complaint. At maraming salamat din sa ano pangalan niya? Tatay na biktima ng 9 years old na EJK nung 2016 pa, no? Maraming salamat din sa media na nag-cover ngayon at makita-kita ulit tayo sa Sabado. Thank you.